Okay, so good morning. So hindi tayo nag-walking ngayon kasi kung mapapansin nyo maulap. Tapos kanina umuulan eh. Ngayon medyo tumigil yung ulan. So nag-video tayo kasi may update na naman ako sa inyo. Although medyo hindi good news yun. Pero ito muna. So ito yung major nating harvest. Then sunod-sunod na yan. And alam nyo naman na tinamaan to ng trips at okay pa naman. So inayos ko na rin yung nandun. Nabanggit ko sa inyo ko last time na diba ayun, ito dito kasi medyo laging napupuno ng tubig dito. Hindi naman sobrang puno. Ito yung nabanggit ko sa inyo last time na lumulundo. Ayan. Hindi ko pa naayos yung dulo. Pero nagdagdag na tayo dun sa isa sa kabila. So medyo okay na yan, nababatak na. So naglagay na rin tayo dito. Ayan. So mas maayos na yung pagkakaklip niya. So hindi na kahit magdamag umulan kagabi, hindi ako nag-aalala na nababasa ito or lulundo or kung ano man. Pero ang ganda nitong pula, oh. Ganda, no? Anyway. So, ayun yung mga, ito, for harvest na rin to. Pwede na rin itong schedule. Isa pang problem pala. Kunyari, umulan. Tapos mag-harvest ako dito. So, tatanggalin ko yon, lilipat ko dito. Yung naipong tubig dito na babasa ako. Pero minor issue lang. Yun lang. Yan, yung ito yan. Tumutugay-gay yung tubig. Tapos mababasa ka. Kasi may ipon eh, pag inangat mo eh. Yan. Pero okay naman. Goods naman tayo dyan. So after nyan, ito na yung harvest natin. Hindi lang ko masilip natin to. Ayan. Yan yung next harvest natin. Pero 30-30 lang kasi yung iba nandun eh. Hindi ko sure kung mabibenta ko pa. Yung iba kasi dun, sa taas, since hindi maganda yung sikat ng araw, parang hindi na nag-form ng maayos yung ugat nila. So hindi sila nakahabol sa pagbaba ng level ng tubig. Ang problema, yung mga nakaabot dun sa tubig, sila yung mas lumaki. So may mga naiwan, tas sila yung parang nalalanta na. Hindi dahil may sakit sila, kung hindi dahil hindi na nila maabot yung tubig. Ganun yung nangyayari. So dito, mamaya i-check ko rin kung meron pang mga infested ng trips. And may malungkot lang tayong update ngayon. Dito sa ating tinransfer last time, yung recent transfer natin is maraming may tama ng trips. Parang dito siguro mga isang box siguro yung tatanggalin ko dito. Pero okay lang. On my part, mas okay na yung natanggalin ko yung isang box dyan kaysa lalo pa silang dumami. So kaya may plastic ako, ilalagay ko sila dito for disposal. Pero yung lettuce, malamang kakainin ko yan kahit maliliit pa. Mas sarap din yung maliliit ha, tsaka mas madali silang nguyain. Sige, pakita ko sa inyo. Pero yung dun sa kabila, mukhang wala naman damage ng trip. Pero papakita ko sa inyo ngayon. Kaya medyo napadalas yung video natin ngayon. Kasi dati, parang nilalabanan natin sila by manually na pinapatay natin sila. Pero pag tagal-tagal, it's a losing battle kumbaga eh. Unti-unting dumadami din sila eh. Kumbaga mas marami yung lumalaki kaysa dun sa mga napapatay ko. Kaya I decided na rather than ganun yung maging setup ko, ay i-dispose ko na lang sila early on. So kung hindi pa kayo masyadong aware kung ano itsura ng damage ng trips, wait lang, hanap tayo dito. Yan. Yan. Nakikita niyo yan? Ito, yan yung mga damage na yan sa dahon. Yan yung damage ng trips. Pa sa taas. Ayan, sa taas. Yan. Kala mo tip burn lang or something, may kagat-kagat na sila dyan. So, since ilang linggo ko na silang nilalabanan dati, medyo aware na ako itsura. Ayan, may trips pa nga dito. Hindi ko lang ako makikita nyo. Nandito eh. Basta nandito, yun, pagitan dyan. Dyan. Papatayin ko. Ayan. Kita ba?
Hindi kita eh. Pero yun, napatay ko siya. Anyway. Ayan. Ayan, so ang may damage, ito, meron din to, konting damage. Sorry. May konting damage din to. Ito meron. Ito rin, may konting damage. Ito kaya. Ito rin meron. Ito. Ayun, meron din. So, titingnan ko ba? Pero yung mga walang damage, hindi natin idadamay. Ito rin, ito may damage to. So, minimum of isang box, kukunin ko ngayon. Pero ang isang maganda dyan, meron tayong box na nakatimpla na. Lalagyan ko na lang ng lettuce. So, dadagdagan ko na lang siguro mga 1 or 2 liters ng timpladong nutrient solution para malagyan ko na ulit sila. Kasi ngayon din, isa sa problema ko is taniman. Yung box, hindi pa rin ako naka-order kay Sir Cedric, pero baka mag-order na tayo. Pero kasi bubutasin pa natin yun. Yeah, siguro yung 4, it would take me mga isang buong araw. Hindi naman siguro mga kalahating araw para butasan lahat yun ng ganitong klaseng butas. Yan. Yung 5 pesos, tapos 2 inch. Parang 1 inch na bilog, tapos 2 inch na bilog. Ganun yung sukat natin dyan. So hopefully, marami pa rin naman tayo masave. So as much as possible, gagawin ko na siya early on. And dito wala naman ako masyado nakita dito. Pero i-inspect ko pa rin. Pero so far, wala akong nakita na damage ng trips. Okay, mukhang goods naman yan. Mukhang dun lang. Hindi ko sure kung bakit siya nagkaganon. Posible kasi ito yung batch na late ko na i-transfer. Kasi nga, yung container. Ang nangyari kasi niyan, itong mga na to, ay nakatambay pa dun sa garahe. Di ba minsan galing ako sa rooftop, bababa ako, gagawa ako sa garahe. Posible na ilipat ko sa kanila. So, isa yon talaga sa iniiwasan natin. Pero tinitingnan ko yung indoor nursery ko kung meron. Hanggat walang naman doon, issue in terms of trips. So, palagay ko goods pa rin naman tayo. So, ito yung gawa natin. Ayun, inaalog ko. Ayaw ma-shake. Samantalang ito, pag in-shake ko, ayun, yan, nasi-shake siya. Ito, ganon, sideways, forward, hindi. Kasi nga, meron na tayong mga support. Yan, maganda yung design natin. So, ayun, pagkatapos kong linisin to, tanggalin yung may mga damage, ayan, ipaprocess ko na yun sa loob ng bahay. Kukunin ko na yung lettuce, tapos yung mga net caps na may coco peat, i-dispose na natin. Palagay ko kasi baka lang kasi, pero at least to be safe, parang iba na yung thinking natin ngayon. Early detection, tanggalin mo na agad yung may insekto. I guess yun talaga mangyayari. Yun parang yun yung best isa ngayon para ma-prevent natin. Kasi na-experience na natin yung subukan silang labanan, ayaw naman talaga natin mag-spray. Yun lang talaga ang isa sa major problem natin. Kasi ayaw kong mag-spray personally. Kaya, ayun. Isa-sacrifice na lang natin sila. So, i-check ko rin yun kung meron. Sana wala. Kasi nung last na check ko doon, wala eh. Magkakabat yan eh. Ayun, yung pinakadulo doon, tsaka ito. So, parang ito, pag harvest nito, yun na yung next. Yun na yung next in line. Tapos, after nun, ito na. Ito na yung next. Tapos yung susunod na. And so on and so forth. So, kung makikita nyo, ito, first batch, kasi 1990, bali 1/3, no? 1, second batch, ito, sabihin mo natin, third batch. Ang fourth batch is 1, 2, 3. So, kailangan pa natin ng, kasi isa na lang to, kailangan pa natin ng 5 1/1. So, gagawa ako ng isa pang 1/3.
Ang isa pang paggagastusan natin, yung UV plastic meron pa ako pang 1/3 na ganito kahaba din. So okay pa tayo sa ganito. Ang problema ko ay yung net. Kaya iniisip ko kung pwede kong kunin yung net na nandito sa paligid nito. Ang tanong lang is paano? Ayan. Okay, so far ito na muna tayo kung anong setup natin dito. Net, baka bumili ako. Nakakabili naman ako ng net online kay Cedric. Kasi ito, kay Cedric ko to binili. Cedric de Tomas. Hindi ko sure kung yun yung pangalan nung online store niya sa Shopee. Pero doon ako umorder. Quality yan, quality. Subok na kumbaga. Kung gusto niyo hindi maloko in terms of UV plastic, doon ako bumili. Ito naman, sa iba ko to nabili, pero quality rin naman. Parehas na parehas. Ito, sa iba ko nabili. Pero nung nakita ko mura, alam kong medyo fake, kumbaga. Ayan, no? Parang masisira na siya. Naman talaga yung tibay-tibay, oh. So, yun, ayusin ko rin. Yung riveter ko pala, nung una kong binili, ay sira, hindi ko magana. So, kinalikot-kalikot ko, naayos ko na. So, pwede ko nang asikasuhin yun. Pero pinakahanapin ko talaga dapat pag gumawa ko ng 1/3 yung 1/2 inch na 1/2 inch ba? O tama, 1/2 inch na tubular na metal para i-welding na lang natin dito. Ang kailangan ko lang naman kasi ganito kahaba, mga 2 inch siguro yan. Para madali nating sungkitin pag tatanggalin natin yung clip. Pag kasing haba kasi ng clip yung tubular mo dito, mahirap siya sungkitin ng kamay. Ito kasi kaya mong sungkutin ng kamay. Ayun, pasok yung kamay ko. So yun yung nakikita ko kasi yun yung naging challenge ko dati nung may mga ano pa dito, nung may mga 1x1 pa tayo dito. 1.2 pa nga yung distance nun. And ayan, so far nagkakaroon din tayo ng tip burn. Pero dito man ng tip burn, hindi ko lang kung bakit. Pero ayun, kailangan matanggal ko na rin yan unti-unti. Kasi sayang din yan, bakal din yan, diba? Kasi hindi ko lang kung paano kung tatanggalin. Ang taas. Tsaka kasi yan, nakakatulong para mabawasan yung shake. Ewan ko lang kung nakakatulong nga. Ayan. Ayan, tingnan natin kung anong magagawa ko. Pero baka kapag gipit-gipit, gupitin ko to. Gupitin ko yan. Para magkaroon ako ng magkaroon ako ng net. Diba? Ayun lang. So, thank you very much and see you next updates mga tropa. Sana may na-share ako in terms of observation. And ayan. So, kung makapapansin nyo pala, naisip ko lang. Kasi diba ito, nasa 40 inches yung taas. Pwede kaya maglaga ng isda dyan sa ilalim, no? Diba? Kumaga, hindi naman siya integrated kasi hindi siya hindi siya magkasama. Pero at least, you maximize yung space. Diba? Naisip ko lang, kasi nabanggit ko naman sa inyo na mag-aalaga ako ng gapi. And outdoor yung setup na gusto ko, walang aerator, and ganyan-ganyan. So, yun lang, na-share ko lang. So, kung gagawa man ako ng gapi, pwede kong i-update dito, pero hindi tayo magkakaroon dedicated videos para doon. Magkakaroon tayo ng separate channel kung magpo-push na ako ng gapi learning. Kumbaga, nangyari dito sa Letos natin, di ba nag-start lang din ako sa bottled water, which is dinocument natin along the way hanggang nandito na tayo sa journey natin na to. So hopefully, mas maayos na yung mga susunod nating setup. Ayan. Hanggang mag-improve. Palagay ko, ang pinaka-gusto ko talagang maging setup dito is mga 1x3. Tapos, meron sa gitna, extension ako. Doon naman tayo dadaan or yun yung magiging main na pinto. Oo. Siguro yung pinakadaan na kahit 1.5 siguro kasya na ako doon. Luyo ko lang ng konti kasi nasa mga 1.6 yung height ko So 1.5 okay lang. Yuyok ko lang ng kaunti doon. Tapos makakapasok ko na dito kasi ito yung height nito. Kung ayan is 1.2 plus plus 2.5.
So may 1 inch na dagdag ng konti. Tapos tataas mo lang konti dito. So parang another roofing, para hindi na rin sila naanggihan. Ayan. Ayun, naisip ko pa lang. Pero kasi nga, syempre gastos ulit 'yon. Unti-untiin natin yung proseso natin. Pero yun yung sinasabi ko sa inyo. Sinishare ko naman sa inyo yung views ko sa mangyayari. And tinitingnan ko rin, isang problem ko kasi dati yung plastic ton dito nakapaloob, kaya pag tumutulo, tumatama dito sa mga lettuce. Pero titingnan ko kung ano mangyari. Yan, kasi tinupi ko to dati, yung tela, ay yung plastic, para hindi umanggi paloob yung tubig. Ewan ko ngayon. Pero kung mapapansin nyo, maganda yung tubo ng mga lettuce dito. Hindi, kasi mas maaga ko na transfer. Ito, tama ba to ito may tama ng trips. Ayan, tama. So, sige, mahaba na. Yun lang naman ang gagawin ko. So, see you next update and bye-bye.